Hello, ang topic natin ngayon ay part 2 ng how to square a number how to square root a number without calculator. So yung part 1 is na-discuss natin yung paano mag-square root ng number na 2 digit at saka 1 digit. So ngayon naman ay ituturo natin yung pag-square root ng number na walang calculator ng 3 digit na gagamitin natin yung procedure ng 2 digit. Mayroon lang natin tayong idadagdag na konting proseso para makuha natin ang square root of ng 3-digit number. Ito ay approximate value ng square root. Okay. So, ang unang requirements sa 2-digit man, sa single digit man, or dito sa 3-digit, ang first requirement ay kailangan yung ma-master or mamemoryado itong 10, at least 10 perfect square. Katulad ng square root of 1, square root of 4, square root of 9, square root of 16, square root of 25, square root of 36, square root of 49, square root of 64, square root of 81, at saka square root of 100. Yung yellow rights, yung nakasulat sa yellow, yun ang mga square root niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, yan lang kailangan yung i-memorya kasi yan ang requirements para mabilis tayong magkuha ng approximate value ng square root. Ngayon, hindi na natin pagkatagalin, magbigay tayo ng isang halimbawa. Halimbawa ay square root of 180. Ngayon, paano mo malalaman ang square root of 180? Paano mo ifa-factor? Ang una kasing natin gagawin ay ifa-factor natin muna itong 180. Bago tayo pupunta doon sa square root ng 2 digit, ipa-factor muna natin yung 180. Ngayon, ang problema, paano natin malalaman yung factor ng 180 or paano natin malalaman yung factor ng isang number? Okay, magbibigay tayo ng isang tip para mabilis ang mag-factor. Magbibigay tayo ng tip. See, any number na nagtatapos sa 0 or nagtatapos sa 5, either 0 or 5 ang last number ng isang number, or ibig kong sabihin, either 0 or 5 ang last digit ng isang number, ay pwede nating i-divide yan ng 5. So, itong tipa, kung ang last digit ng isang number ay 0 or 5, yan ay divisible by 5. Okay? Yan ay divisible by 5. Ibig sabihin, pwede mong i-divide ng 5. Kung ang last digit ng number ay 0 or 5, yung whole number na yun ay pwede mong i-divide sa 5. Okay? So, yan ang tip. Tip number 2. Kapag ang number ay even, pwede mo yan i-divide sa 2. It means divisible by 2. So, any number na even number, katulad ng 180, 182, 184, 186, 188, yan ay mga even number. So, ibig sabihin, pwede mong i-divide yan ng 2. Okay? Tip number 3. Kung ang summation ng digit ng number ay divisible by 3, ibig sabihin, the whole number is divisible by 3. Ano ibig sabihin nun? Katulad nito, itong 180. Yung 180, 1 plus 8 plus 0 is equal to 9. Itong 9 ba ay divisible by 3? Yes, divisible by 3. So, ibig sabihin, yung whole number na 180, yan ay divisible by 3 din. So, kung ang summation ng digit ng number ay divisible by 3, ibig sabihin, the whole number is divisible by 3. Yan, ang halimbawa. Halimbawa ay, 81. Itong 81, ang summation niyan is 9 din. So, ibig sabihin, yung 81, divisible by 3 din yan. Yun ang ibig niyang sabihin. Okay? Ganun yun. So, kahit anong i-apply natin sa tatlong tip na yan, mag-a-arrive pa rin tayo sa the same answer. So, gamitin natin muna yung 5. Halimbawa, i-divide natin ito ng 5. So, divisible by 5, di ba? So, kung yan ay divisible by 5, 180 divide 5, ang factor niyan ay 36. Okay. Ngayon, itong 36, alam naman natin na itong 36 ay perfect square ng 6. So, 6 multiply by 6. Okay.
So, wala na, natapos na tayo dyan kasi sa dulo na tayo. Na-factor mo na yung 180, na-factor mo na yung 36. Ngayon, ito na yung susunod na tip. Itong 36 na 6 by 6, ang count niya lang yan ay 6 na lang. So, kapag yung 180, wala yan. Yung 180, kapag nire-write natin yan, ay magiging 6 times square root of 5. Bakit na square root of 5? Kasi itong 5 dito, hindi pa yan napapaktor. Hindi pa yan napapaktor. So, kasali pa rin siya sa square root of 5. Yung 36 kasi hindi mo na pwedeng isali sa square root of 36 kasi napaktor mo siya. 6 times 6 na. So, 6 multiplied by square root of 5. Ngayon, dito na papasok yung single digit na square root na pinag-aralan natin sa part 1 ng how to square root a number without calculator. So, ang basis natin ngayon dito ay square root of 4. Yan ang basis natin kasi yung 5, mas malapit sa kanya yung 4. Okay? So, alam naman natin na ang square root of 4 ay 2. So, 5 minus 4, i-apply na natin yung part 1 na pag-aralan natin. So, ito na maging numerator mo ngayon, 1. Ngayon, ang denominator mo naman ay, kasi yung 5, mas malapit siya sa 4. So, ibig sabihin, di ba, sabi natin kapag mas malapit siya sa 4, minumultiply natin. So, itong whole number ng square root to, minumultiply ng ito yan, lagi. So, magiging 4. So, ang equivalent niyan ay 2.25. Yan na ba yung sagot natin? 2.25? Hindi pa. Kasi, yung 2.25, yun lang ay square root of 5. So, paano naman yung 6? So, gagawin natin. Yung 6, imumultiply pa natin yung ng 2.25. So, 6 times 2.25, ang sagot niyan ay 13.5. 13.5. Yun, sa talagang calculator, ang calculator talaga ng mga square root of 180 ay, dali 180 square root. 13.416. So, ito yung sa calculator, 13.416. Ito yung square root of 180 sa calculator. So, halos parehas sila sa sagot natin na manual. Halos parehas sila. Okay? Okay. So, paano naman kung i-factor mo gamit ang even number? Ganun pa rin. See, tignan nyo, 180. Ipapactor mo yan ng even number. So, 2. 180. So, magiging, 90. Itong 90 na yan, magiging, pag 0, pwede mong i-divide sa 5 or 10 or 0. Pwede mo sa 10 yan. 10 at saka 9. Tapos, yung 10 naman is 2 at saka 5. Tapos, itong 9, 3 at saka 3. So, yun na. Wala na. Ubus na ito. Na-factor na ito. Na-factor na ito. Na-factor ito. Na-factor ito. So, mayroon tayong nabuong magka-partner. Yun yung 3. So, 3 na lang equivalent yan. Tapos ito, may partner yan. Dalawa. Hanapin natin lagi yung magka-partner. Dapat lagi may magka-partner. So, yan ay 2. So, pag sinimplify mo yan, 2 multiply by 3, square root of 5, oh. Ito na lang hindi natapos. So, may square root of 5 pa dun. So, magiging 6 times square root of 5. So, babalik ka pa rin dun. 6 square root of 5 na rin. So, either way, kahit saan ka dumaan, itong tip 1, tip 2, tip number 3, mag-a-arrive ka pa rin sa isang sagot. Dito sa 6 times square root of 5 pa rin. So, nakuha na natin na yung 6 times square root of 5, yun yung 13.5. Tapos sa calculator is 13.416. So, halos pares sila. Sinabi naman natin na ang method na ito o yung technique na ito ay approximate. Okay? So, magbigay pa tayo ng isang halimbawa para ma-master nyo, maintindihan nyo. Halimbawa ay square root of 396. 396. Okay. Itong 396, ano ba to? Even number to, di ba? So, ibig sabihin, pwedeng i-divide yan ng 2. So, kapag dinivide natin yan ng 2, ay magiging 198. So, yung 198, divisible by 2 na naman.
So, kapag dinivide natin ng 2 ay magiging 99. So, yung 99, hindi naman siya hindi naman siya even number, hindi rin siya walang 5 or something. Pero alam naman natin ng 99 mga double na number ay divisible kaagad diyan sa 11. So, 11 'yan. Ngayon, yung 11, madidivide ba natin 'yan? May factor ba 'yan? Wala. Pero itong 9, mayroon 'yan, 3 at saka 3. So ngayon may nabuo tayong mga partner, magkaka-partner. So isilik natin yung mga may partner para yun ang gagamitin natin. So itong 2 yung 2 na to, tapos itong 3 na ito, so 3 ang equivalent na niyan. Na-factor na ito, na-factor na to, na-factor na to, na-factor na to. So ang 11 na lang naiwan. So itong 11, square root pa rin siya. So magiging ganito yan. So 2 multiplied by 3 multiply by square root of 11. In short, ito ay 6 square root of 11. Ngayon, hanapin natin yung square root of 11. Yung square root of 11 ay, ang basis natin dyan ay square root of 9. Dahil alam naman natin yung 9 ay 3. So, 11 minus 9 is 2. So, ito yung magiging numerator na natin. So, since yung 11 ay mas malapit sa 9, multiplication ang ginagamit natin dyan. So, itong whole number na ito, minumultiply natin yan ng 2. So, magiging 6. So, 3, 2, 6, 3, o multiply by 2 over 6, ang sagot niyan ay 3.33. Ito na ba yung sagot natin? Hindi pa. Kasi itong 6, imumultiply pa natin yan ng 3.33. Which is equal to 19.98. Sa calculator, yung square root of 396, sa calculator yan ay kapit natin. 396 calculator. Yan ay 19.89. Yan po ay 19.89. Samantala, yung manual natin ay 19.98. So, almost equal. Ibig sabihin, yung sagot natin ay nakakahabol sa actual. Ganun yun. Okay? So, magbigay pa tayo ng isang halimbawa para ma-master nyo or maintindihan nyo ng gusto. Halimbawa, square root of square root of 684. Okay? Yan. 684. Ito ba ay even number? Yes, even number yan. So, kung even number, i-apply natin kagad yung 2. Yung divisible by 2. So, kapag dinivide mo yan ng 2, magiging 3, 4, 2. Another 3, 4, 2, another even number na naman. So, 2 na naman yan. I-divide natin naman ng 2 ay magiging 171. Ngayon, itong 171, hindi even number yan, ha? Hindi rin nagtatapos sa 0 or 5. So, i-apply natin yung tip number 3. Yung tip number 3, sabi natin, kung ang summation ng digit ng number ay divisible by 3, yung whole number ay divisible by 3. So, 1 plus 7, 8 plus 1 is 9. So, yung 9 ay divisible by 3, di ba? 9 divided by 3, may divide mo. So, ibig sabihin, itong whole number na ito ay divisible by 3. Ngayon, kung i-divide natin ng 3, yung 171, yan ay 57. 3 times 57. Ngayon, itong 57, hindi rin siya even. Pero, ano yung summation ng kanyang digit? Di ba 5 plus 7 is equal to 12. 12 is divisible by 3. So, ibig sabihin, itong 57 is divisible by 3. So, 19. 3 by 19. Itong 19, pag pinag-add mo, 9 plus 1, 10. 10 is not divisible by 3. So, wala na, hanggang dyan na lang tayo. Hindi rin siya even. So, itong 648, na factor na, 342 factor, 171 factor, 57 na factor na. Pero meron tayong mga mag-partner, oh. So, yan, 2. Ito mag-partner din. So, yan ay 3. Pero itong 19, hindi pa natin na-factor, so kasali pa rin siya dun sa square root. So, magiging
2 multiplied by 3 multiplied by square root of 19 or 6 square root of 19. Ngayon, hahanapin natin yung square root of 19. Itong square root of 19, ang malapit natin na gamitin dyan, ang basis natin dyan ay square root of 16. Okay? Ngayon, ang square root of 16, alam naman natin na 4 yan. Yung square root of 16, sabi ko sa inyo, yung 10 unang perfect square, dapat memoryado yun. Kabisado nyo. So, 19 minus 16 is 3. So, ito ay, since yung 19 ay mas malapit sa 16, multiplication ang ginagawa natin, di ba? So, yung 3 magiging numerator. Ngayon, ang denominator natin ngayon ay i-multiply natin ng 2 itong square root of 4 kasi by multiply kasi mas malapit siya sa yung 19 kasi mas malapit sa 16 kaya multiply 2. So, magiging 8 yan. So, yung 4, 3, 8, ang equivalent niyan ay 4.37. Ito na ba yung sagot natin? Hindi pa. So, kasi yung 6, kasi yung 4.37 is square root of 19 pa lang yun. I-multiply pa natin yung 6. So, magiging 6 multiplied by 4.37. Ang sagot niyan ay 26.15. Sa calculator, yung square root of 684 ay 684. Sa calculator yan ay 26.15. Nagkatugma sila. So, sa calculator ay 26.15. See? Sa part na ito, sila ay nagkaparehas ng sagot. So, ibig sabihin, yung solution natin ay 99% okay. Kahit approximate lang yung ginagawa natin, at least, halos malapit tayo doon sa katotohanan, doon sa talagang value niya na pinoproduce ng calculator. So, yun. Ang first requirement dito ay para makuha natin ang square root of ng 3 digit. Una, i-memoryado nyo yung 10 first 10 perfect square. Tapos, yung procedure ng pag-a-add. Yung procedure kung paano mag-square root ng 2 digit. At plus, yung naidagdag natin ngayon na factoring, na ipinapactor natin yung number hanggang sa ma-factor out natin lahat ng kaliit-liitan hanggang wala ka nang ma-factor out. Tapos, tandaan nyo yung tatlong tip kung paano maghanap ng factor ng isang number. Na kapag yung last digit niya ay 0 or 5, automatic yan, divisible by 5. Kapag yung number ay even number, yan ay divisible by 2. Kapag yung summation ng digit ng number ay divisible by 3, ibig sabihin yung whole number ay divisible by 3 din. Okay? Yan ang importanteng tandaan nyo. Ngayon, magkakaroon tayo dito ng part 3 pa. Kasi ituturo naman natin yung paano kunin yung square root ng number na walang calculator pero accurate ang value. Kung ano yung nilalabas ng calculator, ganun din ang makukuha natin. Accurate pero manual. Manual calculation. Hindi mo kailangan ng calculator dito para masolve mo yung square root ng number in accurate way. So, abangan nyo yung part 3 nito. Ituturo natin yung accurate, paano makuha yung square root ng isang number na accurate na walang calculator. Okay? So, hanggang dito muna. Maraming salamat.